We are your financial coaches, Kiko and Louie, na nagsasabing sa perang pinaghirapan dapat may naitatabi para kinabukasan ay bumuti. Hello everyone, I'm Luisa de Belen at ako po ang speaker niyo for today at ang pag-uusapan po natin ay Kaiser Long-Term Healthcare Protection. What is Kaiser 3-in-1? So, i-share ko po sa inyo ang 10 taong experience ko po dito sa Kaiser. Bakit healthcare protection? Siguro maraming nagtatanong po sa atin, no? Bakit ba ako kukuha ng healthcare protection? Naranasan mo na bang may ma-hospital sa pamilya mo? O kailangan bang na-experience mo muna bagong ma-realize na kailangan mo siya? So, i-share ko po muna sa inyo ang powerful financial concept para mas maintindihan natin bakit ba kailangan. Okay, so ito po yung X-curve concept. Sabi nga po, habang bata pa, karamihan ay no savings or small savings. Pero dapat po, bago tayo maging older age, may big savings na po tayo. Sa ngayon, kung meron tayong mga big responsibility, dapat pagdating natin ng pagtanda, no responsibilities na tayo. So, dapat po dito, relax na tayo at nakaipon na tayo. Kaya dapat, habang bata pa, at may panahon pa, nagtatrabaho pa, kumikita pa po tayo, mapataas po natin ang ating money line. Para bumaba ang responsibility line. Hindi po bababa ang responsibility line natin kung hindi natin mapapataas ang money line. Siguro marami po tayong nakikita na mga matatanda na pero hindi pa rin po makatigil sa pagtatrabaho. Bakit? Kasi wala pa po silang big savings. Sabi nga, ano yung responsibility na meron tayo? Siyempre, food. Hindi pa pwedeng hindi tayo kakain. Shelter. Hindi pwedeng walang bahay. Clothing. Education. Pinag-aaral po natin yung ating mga anak. Minsan may nagkakasakit. At karamihan po ay may utang. Sabi nga, ano may pinanggagastos natin dito sa mga responsibilities na ito? Yung ating active income. Kaya lang ang ating active income, you work hard for the money. At karamihan, no work, no pay. Diba? Medyo nakakatakot po. Paano kung bigla ka nalang mawalan ng trabaho? So kailangan po magkaroon tayo ng passive income. Money working hard for you. Kaya ito po yung iniipon natin unti-unti, no? Para kung meron man mangyayari, nakaprepare po tayo. Lalo na sa panahon ng ating pagtanda. Kasi dito po, no choice na tayo. Hindi na tayo pwedeng magtrabaho kahit gusto mo pa dahil humihina na rin po yung ating katawan. Kaya dapat po, bago dumating ang ating older age, may big savings na tayo at may pera nang magtatrabaho para sa atin. Dahil sa pagtanda, andito pa rin yung mga responsibility. Ating food, shelter, clothing, healthcare, and dapat po debt-free na tayo. Sabi nga kapag tumatanda, ang pinakamalaking gastos ay healthcare, di ba? So siguro may mga, yung ating mga parents, lolo, lola, yung ating mga tito, tita, siguro nakikita na rin po natin sa kanila na nung mga nagsitanda na sila, naging senior na sila, doon po talaga lumabas yung lahat ng sakit. Di ba? So sabi nga, yung word life, may if sa gitna. What if we die too soon? Lalo na po sa panahon ngayon, no? Dahil sa pandemic, dahil sa COVID-19, ang dami po nating kakilala na na-die too soon na. If we live too long. Siyempre, yan po yung gusto natin, yung mahabang buhay, yung makita pa na natin yung magandang future na nag-iintay sa atin. Sabi nga, hindi natin alam, di ba? So, what if we die too soon? Dapat po, nakahanda tayo. Lalo na kung may mga mahal tayo sa buhay na umaasa sa atin. Diba? Dapat meron po tayong income replacement. Yun po yung gamit ng insurance. So, hindi po tayo kukuha ng insurance kung may big savings ka na. Kasi ito na po yung magiging income replacement na iiwanan mo sa mga mahal mo sa buhay para sa mga responsibility na ito. Pero kung wala pa, kailangan po meron tayo. Kasi kawawa naman sila, di ba? Kapag lalo na kung mga bata pa,
yung ating mga anak. Diba? Sabi nga, kung mahal mo yung pamilya mo, anong proteksyon ang iiwanan mo para sa kanila? Ito po yung income replacement. And what if we live too long? Ayan, sabi nga, pag mahaba ang buhay, kakailanganin mo ng tulong. Diba? At syempre, para hindi po tayo maging burden sa mga taong mahal natin, dapat meron na tayong big savings. Meron tayong perang magtatrabaho sa atin, lalo na sa panahon ng ating pagtanda. Diba? So, kailangan po natin ng investment o yung big savings and living on interest na po tayo. Para meron po tayong panggastos dito sa lahat na responsibility na meron tayo sa ating older age. At yan po ang X-curve. Okay. So, most people consider healthcare as an expenses. Diba? Sabi ni iba, gastos lang yan, di ba? Pero, wealthy people consider healthcare as an investment. Yeah, so, malaking bagay po na sabi nga handa ka, di ba? Sa anumang pagsubok na dadating sa ating buhay. Who is Kaiser? So, sige. Pakilala ko po muna sa inyo, sino si Kaiser? Kaiser is duly accredited with the Department of Health, DOH. And the company is likewise registered with the Security and Exchange Commission, or SEC, dated June 8, 2004 as a healthcare provider with an authorized capital stocks of 160 million. So, ibig sabihin, si Kaiser, hindi po siya makakapag-establish or hindi po pwede siyang i-offer sa public kung hindi po niya naipasa o hindi po siya pasok doon sa requirements na kailanganin. Diba? So, hindi lang po si DOH, SEC, at registered pa siya with the Insurance Commission with license number HMO 2017-04-R. Ayan. At ito po, ang ating mga medical director, si Dr. Leia Uyolo, who is an active officer of PAHMOC. Ayan. So, ibig sabihin, tatlo po ang nag-approve, diba, ng Kaiser bago siya may offer sa public, ang DOH, SEC, at ang IGC. Okay. So, meron din po mga medical center. Yan, ang ating Kaiser Medical Center sa iba't ibang lugar ang ating Kaiser. Meron po tayo sa Makati. Yeah, ito po yung pinaka-main. Yung Kings Court Makati sa may Chino Roses Avenue. Yan. And SM North. Ayan, di ba? So, kaya yung mga malalapit sa SM North. Meron din po tayo sa Robinson, Manila. Meron din po tayo sa Santa Rosa, SM Santa Rosa, SM City San Pablo, sa Cavite, and meron din po tayo sa Robinson Galleria. Ayan, di ba? So, ang target po talaga ng Kaiser Medical Center, magkaroon sa lahat ng SM department store. Ayan, ba? Meron din po tayo sa bandang Visayas, SM City Cebu, Mactan Cebu, and SM Seaside Cebu. Yan, kaya po yung mga kababayan natin na taga Cebu, ayan, ito po naman yung ating mga accredited Kaiser Medical Center. And marami pa pong madadagdag sa mga susunod na taon. Okay, so Kaiser 3-in-1 investment. Ito po ay tinatawag nating 3-in-1 dahil meron po siyang investment, healthcare, and life insurance. So, tatlo po yung coverage ng ating Kaiser long term. Ayan. So, complete financial plan, sabi nga, ito po ay solution sa 3 major financial needs. Number 1 po ay healthcare. Sabi nga, paano kung magkasakit ka? Paano kung di sapat ang ipon mo? What if our family can take care of us? Diba? So, sino ang gagastos? Life insurance. Kasi, sabi nga, paano kung may mangyari sa'yo? Lalo na kung if die too soon. Paano kung may dependents ka? May mga umaasa sa'yo. Who will take care of your family? And investment. Sabi nga, what if you stop working? Kaninong aaasa pagtanda mo? Would you plan to be a burden to your family? Siguro hindi naman, no? Wala naman sigurong nangarap na, ay gusto ko, pabigat ako sa pamilya ko pagtanda ko. Walang ganon. So,
Siyempre lahat tayo gusto natin hindi tayo maging burden, di ba? Sa ating family, lalo na sa panahon ng pagtanda. Okay. Sabi nga po, may dalawang klase ng health protection, short term and long term. So, sa short term, ito po yung karamihan na ibinibigay ng mga kumpanya, HMO. Diba? So, galing po ako sa isang magandang company, meron po kaming coverage ng HMO nung nagtatrabaho pa ako. Diba? Kaya nga ang tanong, kung meron ka ngayon, hanggang kailan mo siya magagamit? Diba? Hanggat nagtatrabaho ka lang. Kasi ganyan din po nangyari sa akin. 14 years po akong na-covered. Kaya lang, unfortunately, nag-close po yung malaking kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Okay. So, short term. Ano pagkakaiba niya sa long term? Ang short term po, ito po ay renewal not guaranteed if lalo na kung may mga high claims. Kasi pwede ka rin kumuha ng HMO individual. Lalo na kung ikaw ay self-employed, di ba? Negosyante ka, tapos hinahanap mo health card na pwede ka ma-covered taon-taon. Short term lang po yun. Meron, di ba? Yearly increase of premium until age 60. Makakabili ka lang hanggang age 60. Pag 61 ka na, hindi na pwede. Generally, no insurance coverage. Some provides insurance but very low coverage. Karamihan po sa mga HMO na ino-offer, di ba? Wala pong insurance coverage. No accumulation of used health fund, no return of premium for non-utilization. Ibig sabihin, pag magamit mo siya o hindi, renew ka ulit next year. Di ba? Pag hindi mo siya nagamit, thank you Lord kasi hindi ka nagkasakit, pero wala na yung binayad mo. Renew ka na naman ulit. Covers up to 60 years old. Pre-existing illness is not covered during first year. Parang kung meron ka mga pre-existing illness, mamumuhunan ko muna ng 1 year. Diba? Kasi sa second year pa yung mako-covered. And not flexible, non-transferable benefit design. Siyempre, short term lang yan. At kung ikaw ang kumuha, sa iyo yan. Yung statement distributed only within 30 days of lapse policy. Yan. And continuously yearly payment terms. So, yung nga po, magre-renew ka yearly hanggang 60 years old. Okay, ano naman yung long term? Ito po yung mas recommended namin kasi renewal is guaranteed. Fixed premium siya for 7 years. Ibig sabihin kung magkano yung binayad mo ng first year hanggang sa matapos ka, yun na yun. Diba? Within 4 ways, insurance coverage up to the long-term care healthcare plan. So, meron siyang term life, accidental death and dismemberment, waiver of installment due to death, and waiver of installment due to permanent and total disability. Ibig sabihin, may coverage po siya. What if we die too soon? Kasi syempre, hindi na po natin alam. Ibig sabihin, kung nakakuha ka agad, tapos may nangyari ng diba, na die too soon, may makukuha ng family mo kasi meron siyang term life insurance. And then, mawe-waive, bayad na yung 7 years, diba? At matatransfer yan sa beneficiary mo. All unused health fund accumulates with interest. Ngayon, kung hindi ka nagkakasakit, di ba? Katulad namin, natapos na po namin yung unang plan namin nito at hindi namin siya naggamit. So, very good. Kasi, di ba, mag-accumulate yung mga hindi mo naggamit na fund, the health fund, nag-accumulate with interest. With return of premium up to 85% of contract price. So, parang nalibre na yung health care mo, di ba? Kasi nabalik yung 85% ng binayad mo for non-utilization during the paying period. Yan. Covers beyond age 60 with the long-term care yield. And ibig sabihin, kung kukuha ka hanggang 60 years old ka lang dapat. Ibig sabihin, kung 61 na, hindi ka na rin pwede. Kaya habang bata pa tayo, kumuha na po tayo. Okay. So, pre-existing is not covered during accumulation period. And no exclusion after the 7th year of coverage. Flexible siya, transferable, upgradable, and maybe redate benefit design. Ayan, pwede po siya i-redate. Reinstatement within 2 years of lapse policy. So, pwede tayong mag-reinstate. 7 years of spot cash payment option. So, pwede din po ang spot cash. Okay. Sabi nga po, yung karamihan sa mga empleyado, meron silang HMO.
Yan, healthcare company, HMO. Short term po ang tawag doon. Diba? At binibigay yon during productive years. Employed tayo, diba? Binibigay ng ating mga employer. At productive years, bata ka pa. Usually 20 to 60 years old. Kaya nga kapag nga 60 years old na tayo, di ba, parang may forced resignation na. Or di kaya sinuchugi ka na ng company. Kasi mawawala na yung ibang coverage ng benefits para sa'yo. Ayan. Okay. Pag nag-retire na tayo, matanda na. Ito na yung 60 to 80 plus. But if mag-retire tayo ng 60, mabuhay tayo hanggang 80. 20 years. Di ba? So, ito yung wala ka ng healthcare coverage galing sa kumpanya mo kasi nga retired ka na. Diba? So, at sabi nga, malaking problema yan kapag hindi ka nakapaghanda. So, habang bata pa tayo, kumuha na tayo ng ating pang long-term healthcare. Okay. So, yung ating Kaiser 3-in-1 investment ay may tatlong cases. Ayan. Number 1, yung accumulation period. Ito po yung first 7 years, hospitalization or inpatient benefits, pre-annual physical examination, pre-dental benefits, and waiver of installment due to death or disability. So ito po yung time na nagbabayad tayo. Diba? At hanggang 7 years lang, mabilis lang po ang panahon. Kami nga naka 10 years na, di ba? Magdadalawang plan na po kami. At ito po yung mga coverage niya. So, once na nakabayad na tayo ng 1 year, kaya naka 12 months ka na, kung nagma-monthly payment ka, or nag-annual payment ka, pwede ka na agad mag-APE. Yan. And dental benefits. At yung mga hospitalization na non-pre-existing illness. At pag may mga nangyari ng maaga na die too soon, waiver of installment due to death or disability. Okay, during accumulation period, yan, ito yung immediate medical benefits. Yung ating APE o annual physical exam to be registered by accredited service provider, syempre, maganda po na dito, ini-schedule po ito. Diba? So, tutulungan po namin kayo kapag ni-request po natin na gusto nyo magpa-APE. Yan. So, Basic 5, physical examination, chest x-ray, stool examination, routine urinalysis, and complete blood count. ECG for members above 35 and pap smear for female members above 35 years old or as required. At sa ating dental benefits, unlimited dental checkups, unlimited simple tooth extraction, once a year free dental prophylaxis, recementation of jacket crowns, inlays, onlays, minor adjustment of dentures. Yan, okay. Ano pa? Yan, covered din po ang basic medical health benefits sa mga accredited physician fee, surgeon fee, anesthesiologist fee, operating room, and intensive care. Member choice room of board up to 1,000 per day or depende po sa plan o premium na binabayaran natin. Siyempre, the higher the plan, the higher the premium, the higher the coverage. And yearly benefit limit of 50 to 140,000 per year. Okay. So, waiver of installment due to death, yan. Sabi nga, kapag ka na-die too soon, di ba? Hindi natin alam, mawu-waive na siya. Waiver means bayad na. And waiver of installment of premiums due to total and permanent disability. Halimbawa naman, na-aksidente po tayo. Di ba? Na-disable. Ayan, bayad na yung 7 years, hindi na tayo magbabayad. Covered din po ang ating term life insurance and accidental death and dismemberment. Makikita po natin dito na lahat po ng parte ng katawan natin ay may presyo. Halimbawa, na aksidente, loss of both hands, naputol ang kamay. 100% po yung insurance coverage na matatanggap. Loss of both feet, ayan. Kung loss of one hand or one foot, 50%. So, sabi niya, unti-unti lang ang putol. Joke lang po. So, ano naman natin ma-aksidente, di ba? Pero kung may mga pagkakataon, katulad po ng isang member namin na taga-Bahrain, ayan, di ba? So, naputol po yung paa niya. Okay. So, pagka ganun po yung mga cases, ngayon po, bakal na po yung isang paa niya. Ayan. So, meron pong insurance coverage yun. Okay. So,
extended period, ito po yung time na hindi na tayo nagbabayad. Yan, di ba? So, congratulations, tapos na tayo. And yun po yung 8 to 20th year. So, ano po yung mga coverage? Hospitalization or inpatient benefits, consultation, maternity. Yan, alam na kung medyo bata pa tayo nung kumuha, no? Tapos nag-asawa ka na o nabuntis ka. Covered na po yung maternity. Pre-existing illness and dreaded disease, investment, benefits of 10% na compounding interest will be based on plan type. Ayan. So, kung hindi po natin nagagamit as hospitalization, hindi tayo nagkakasakit, very good po. Kasi yung investment component po niya, di ba, nag-i-interest na siya ng 10% compounding interest. O, di ba? So, ibig sabihin habang tumatagal, lumalaki yung ipon mo. Maturity. So, ito na po yung deciding period. Good as cash na yung plan natin. Diba? Long-term care benefit based on plan type bonus. Yan. Ng 7 to 85% of premium. And long-term care bonus, sabi nga po, return of up to 85% of premium paid if no claim made during accumulation period. Halimbawa po, katulad namin, hindi naman namin siya nagamit during accumulation period. Hindi po kami in ospital. Ayan, di ba? Very good. Thank you, Lord. Makukuha po namin sa maturity period yung 85% premium. Parang ibinalik po yung binayad namin, di ba? So, long-term care benefit, accumulated unused health benefit, hospitalization and consultation, and benefit bonus up to 7 to 10%. So, kung tumatagal siya, di ba, lalo na sa maturity period, ito po yung time na senior na tayo. O, di ba? Mas marami na pong benefit. Ayan. Okay. So, karagdagang pang benefits, ayan, dahil nga po sa pandemic na ito, di ba? So, sabi po, nagbigay po ng memo ang Kaiser na ang COVID-19, ayan, di ba? Shall cover po siya yung mga infected members for inpatient cases. Ayan. Diba? So, once na Kaiser member na po tayo, di ba? Lalo na kung nag-annual payment ka, wag naman, di ba? Nagkaroon ng COVID-19 severe. Ayan, di ba? So, covered po yun. Okay, so pagdating po ng maturity period, meron po tayong mga choices kung anong gusto nating gawin sa ating mga plan. Diba? Sabi nga, habang tumatagal, gumaganda yung coverage ng plan mo. Okay, so meron po tayong option 1. Pwede nyo pong i-withdraw. I-withdraw nyo na po lahat. Healthcare and lifetime insurance. Siyempre, once na withdraw nyo na siya lahat, terminated na siya, di ba? Kasi makukuha nyo na lahat ng binayad nyo, plus the interest, plus yung bonus. So, yun po. And, may option 2, lifetime extended healthcare program with maximum of 2 million life insurance coverage. So, lifetime nyo po siyang pwedeng gamitin sa option 2, di ba? So, parang mas maganda yun. Parang mas yun ang gusto ko. Diba? Yeah, kasi, kumuha po kami nito, kung talaga magamit sa aming pagtanda. Okay, meron pa tayong option 3. Yearly healthcare withdrawal with maximum of 1 million life insurance coverage. Withdrawal of a yearly projected increment referred to in item C below from the total health benefit. So, parang pwedeng mong kuhain, ito po yung item C, no? So, pwede natin kuhain yung tinutubo ng pera natin, 10% of the unused annual health benefit. Ayan, lalo na kung hindi ka nagkakasakit, healthy tayo, no? So, yung pwede parang siyang pension, na pwede mo yung kuhain yung interest na 10% taon-taon. Ayan, okay. Meron pa siyang option 4. Withdrawal of 50%. Gusto mo kuhain yung kalahati, itira ang kalahati. Pwede po yan. Ayan, di ba? So, marami po tayong option na pwedeng pagpilian. Lalo na kapag ka nasa maturity period na tayo. At may option 5 pa, apply conversion privilege to whole life up to age 66. Ayan. So, ako, ang choices ko ay option 2 or option 4. Okay. So, yung pag-decide natin yan, kapag ka nasa maturity period na po tayo. Okay, PhilHealth. So, lahat naman ng health card, HMO, long-term, short-term, ito po ay integrated with PhilHealth. Ayan.
Once admitted, you will be advised to file your PhilHealth reimbursement form. The PhilHealth reimbursement due shall be deducted from the total hospital bills. Without PhilHealth, ayan, shall shoulder and pay the corresponding portion of PhilHealth. Ayan. So, kaya dapat po lahat tayo may PhilHealth. Lalo na kung ikaw ay self-employed, negosyante ka, dapat nag-a-apply ka ng PhilHealth mo, di ba? So, malaking bagay po yung PhilHealth din, di ba? Lalo yung sa COVID po. Malaki po ang coverage na kino-covered ng PhilHealth sa mga COVID patient. At kaya mahalaga po, kahit ano naman sakit, di ba? Meron pong budget para doon. Kaya lang nga, hindi lahat covered ng PhilHealth. Kaya mas maganda pa rin talaga na meron tayong Kaiser. Kasi ito po yung sasagot o sasakto sa pangangailangan natin, di ba? Kasi nga, hindi lahat covered ng PhilHealth. Meron lang portion, minsan, depende sa sakit, minsan maliit lang, di ba? So, kaya maganda po na meron talaga tayong Kaiser. Okay, grace period. Ayan, ano ba yung grace period? Ito po yung, paano kung hindi ako makabayad next month? Lalo na kung nagma-monthly period ka, nagma-monthly premium payment ka. Okay, the owner shall be given a grace period of 30 days to pay the due installment. So, 30 days from the due date. Halimbawa, kumuha po tayo ng April 1. And then, approve po. Siyempre, may processing days po tayo, mga 7 days, di ba? 7 to 10 working days. So, once na nag-email na po ang Kaiser sa atin ng congratulations, your policy is approved. Yan po yung pinaka-effectivity date natin. So, April 10, di ba? Nag-email na si Kaiser na your policy is approved. So, from April 10, kung nagma-monthly payment ka, di ba? Plus, ang susunod mong due date ay May 10. May 10, may 30 days ka pa. June 10. Diba? So, bibilang po tayo ng 30 days. Minsan may 31, di ba? Pero yun po, 30 days from the due date. Yan. Active pa ang plan natin. Kapag po lumampas ng 30 days from the due date, kaya, the payments made after the grace period, the contract shall be considered lapse. Lapse po siya, di ba? At pag lapse ng plan, nakapending po lahat ng benefits. Insurance, healthcare, so nakapending po yon. So, kaya mas maganda po na hindi po natin nilalapse yung ating plan, di ba? Pero, syempre, case-to-case basis, baka nagkaroon po tayo ng mga challenges, di ba? So, wag po tayong malungkot. Dahil anytime, pwede naman nating i-update yung ating plan. Benefits may be provided to member after the due installment is paid. Ayan, kapag po binayaran na natin ulit, magiging active na yung plan natin. At hindi ba sasayang lahat ng hinulog natin o binayad natin. Okay, so gagawin po natin ay magre-reinstate. Reinstatement. May dalawang klase po ng reinstatement. Number 1, update. Ayan. Member will pay the premium due on all missed months. Lahat po na hindi nabayaran. Kunyari, 3 months po tayong hindi nakabayad. Surcharge of 1.5% per month. Kaya maliit lang siya, lalo kung mga 3 months lang. Or 18% per annum. Kapag kami yun na isang taon na tayo hindi nakakabayad, di ba? 18% from the date of each unpaid installment. So, magpapakompute na po tayo yan. May isa pa, rebate. Member will only pay the premium for the month, but the maturity period will be moved. So, pag rebate, lalo na kung medyo tight pa ang budget nyo at gusto lang at least ma-active yung plan mo, we recommend rebate. Ayan, di ba? Kasi 1 month lang siya plus, yun nga lang, mamumove yung time na matatapos ka. Pero active na rin yung plan mo. The member shall be considered a new applicant. Yun lang po. Kapag po rebate yung ginawa natin, the member shall be considered a new applicant subject to pre-existing condition and purposes of contestability of insurance coverage and to any other requirements for the new applicant for membership in effect at that time. Okay. Sabi nga po natin, meron pong life insurance coverage. Kapag po ang kinamatay ng plan holder ay kasakit, natural death, dapat po makalampas tayo sa contestability period ng 2 years.
Ayan, di ba? So, halimbawa, si Juan, na heart attack siya, di ba? And 2 years na yung plan niya, covered ang insurance. Waive ang plan, transfer sa beneficiary. So, yung ganun po. Kaya, kung may mga pre-existing condition po tayo, we recommend update. Huwag pong rebate. Diba? Kasi ka rebate, makukonsider ka ang yung applicant. Pag update po, hindi. Diba? Dire-diretso lang. Pero kailangan po natin magpa-compute kung magkano yung kailangan bayaran. Okay, requirements. Accomplish the statement application form and settle the reinstatement fee of 300 pesos only. Okay. So, meron din po tayong upgrading of plan and mode of payment. Halimbawa, nung unang kuha mo, maliit na plan lang ang nakuha mo. Sabi mo, sige nga, yung pinakamura na lang. Diba? Tapos, eventually na-realize mo, ang baba pala ng coverage, no? Parang hindi ka sasakto sa akin yan sa pagtanda ko. Lalo na yung history ng family, merong medyo, di ba? May mga hereditary sickness minsan na namamana. So, okay. So, gusto mong upgrade. Gusto mong asan yung plan. Ano ang gagawin? Okay. So, pwede po tayo upgrading. Yan. Plan can be upgraded within 30 days after its effectivity date. Ibig sabihin, from the date na naging effective, na-approve na yung plan mo, may 30 days ka pa. Fill up amendment form, payment of additional installment corresponding to the updated plan. So kung magkano na lang yung difference nung plan na napili mong i-upgrade plus yung una mong binayad, di ba? Ile-less mo yun na lang yung babayaran mo. Mode of payment. Halimbawa naman, nung unang kumuha ka, nag-monthly ka, and then sabi mo, ay, makakatipid pala kapag ka-annual, no? 2 months. So, 2 months po yung matitipid natin kapag annual payment. Yan. So, pwede kang mag-change mode of payment anytime after the completion of its respective cycle. If within 30 days after purchase, fill up po natin yung amendment form, payment of additional installment due corresponding to the amount of the updated mode of payment. Yan. So, pwede po yun. Halimbawa, gusto mo mag-annual, di ba? Sabi mo, kasi ang laki pala nung masisave ko kapag ka-annual. Pero medyo tight pa yung budget nyo. Pwede naman mag-monthly lang muna kayo. And then, sa time na meron na kayong budget para sa pang-annual nyo, pwede nyo po yan i-change mode of payment anytime. Ayan, di ba? So, if beyond 20 days na po, lumampas, fill up amendment form, payment of processing fee, 300 lang naman. Computation of use based on the desired mode of payment. So, ito po yung gagawin natin. Downgrading of plan and mode of payment is not allowed. Ayan. So, syempre, pwede pong upgrade, hindi pwedeng downgrade. Family Assistance Service. Ito, maganda po ito. Okay. So, karamihan sa kumukuha, sinasabi, tinatanong, pwede ba yan sa anak ko? O pwede ba yan sa asawa ko? Ayan. So, dito po papasok ang Family Assistance Service. Policy shall be inactive. Dapat active po yung plan. Ibig sabihin, dapat hindi ka nag-aano ng payment, di ba? So, kaya dapat active lagi ang plan natin. And should have completed at least 1 year payment. Ayan. And nominated pension must be an immediate family member of the policy holder or within the first degree of consanguinity. Okay, ibig sabihin po na immediate family kung may asawa ka na, asawa at anak. Yan po, pwedeng makover ng family assistance. Kung single ka, walang asawa, parents, yan, and mga kapatid. Yan po yung pwede. Pero kung may asawa ka na, hindi na po makukovered ang parents mo. Diba? Kasi asawa at anak lang po ang pwedeng makovered kapag may family na tayo. Okay, policy holder agrees to avail only the service of Kaiser accredited doctors and affiliated network of hospitals. And assistance to be provided by Kaiser shall only be given to the extent of allowable benefit due to the plan holder under his policy.
Siyempre kung magkano lang yung plan na kinuha natin, kunyari yung pinakamababang plan, o ang 1 year po nun ay 26,000. Tapos, ah, meron pong gagamit na immediate family assistance. Tapos ang hinihingi ng ospital, down payment pa lang 100,000 na. So, subject for approval po yun. Okay, prior to discharge of the nominated patient, payment should have been settled to Kaiser. So, babayaran din po natin. Ano lang natin doon, during emergency, di ba, kailangan na agad maipasok sa ospital, pwede po nating magamit yung family assistance. Di ba? At kapag magagawan pa natin ng paraan, ibig sabihin, ay pasok na yung pasyente sa ospital habang naghahanap pa tayo ng pambayad. Kaya malaking bagay po talaga yung tinuturo ng IMG na dapat meron tayong mga emergency fund. Or dapat lahat tayo may healthcare protection. Kaiser approval to avail of such assistance must first be obtained by the member, and the issuance of LOA will be then given. LOA means letter of approval. Please note that this assistance is an accommodation and not considered a benefit of the plan. Hence, approval of denial on the alignment solely depends on Kaiser management evaluation. So, case-to-case basis po ito. Depende, syempre. I-approve muna ni Kaiser kung yung family assistance na nire-request natin ay covered. Okay, so, marami na pong nakagamit ito ng mga member natin, lalo na yung mga nasa abroad, mga OFW natin. Okay. So with Kaiser benefit, clients shall have access to a wide range of our own network with almost 800 hospitals, clinics, and diagnostic facilities, and almost 5,000 accredited doctors nationwide. So marami na po, halos lahat na ng ospital ay accredited ng Kaiser. Okay, paano ko malalaman kung sa lugar ko, accredited ba yung mga hospital na malapit sa amin? Okay, so itatype lang po natin, search po sa Google, ang kaiserhealthgroup.com. Yan. And then, i-click nyo po itong click here to search our partners. Then, makikita nyo po ito, itatype nyo po dito, kung taga saan kayo. Example, Laguna. Ayan, meron po tayo sa San Pedro, Laguna, Santa Rosa, Laguna, Binyang, Laguna, ayan, Calamba, at marami pang iba. So, search lang po natin dito sa kaiserhealthgroup.com. And halimbawa, nakakuha ka na, member ka na ng Kaiser. Diba? So, lahat po tayo ay may Kaiser Online Policy Management or portal, online page. Yan. Bibigyan po kayo, i-email sa inyo ni Kaiser yung username and password natin. Ayan, diba? So, ito po yung gagamitin natin para makapasok tayo dito sa ating members page. Login po tayo, ayan. At makikita po natin ito, yung ating policy. Yung, syempre, kung tayo yung proposed member, yung pangalan natin. At dapat, active ang plan. Lahat po ng highlight na blue na ito, ayan, diyan po natin mababasa yung ating mga policy, yung ating contract. Diba? Andyan din po yung payment history natin. Andito rin po yung benefit card or health card natin and schedule of benefits. Basahin po natin po. And yeah po, makikita po nyo, yung aking unang plan, my first Kaiser plan, ay noong 2011 pa. Yan, diba? And fully paid na siya. Dahil medyo mababa lang yung nakuha ko, kumuha pa ako ng isa. Yan. So, syempre may mga certificate of full payment din po tayo and Visa card kapag po natatapos na tayo magbayad. Yung second plan ko po, ayan, di ba? So, kumuha pa ako ng isa para pandagdag. And, ayan, June 4 ang aking due date. So, ang mahalaga po, laging active yung ating plan. Okay. So, bakit ba tayo kukuha ng healthcare protection? Sabi nga, to complete our financial plan, kung gusto po natin ng peace of mind, di ba? Ito po yung solusyon. What if I die too soon? Who will take care of your family? Diba? Solution, yung coverage ng life insurance. And what if I live too long? Who will take care of me? Kahit 2, 3, 4 ang anak mo, diba? So magkakaroon sila ng sariling X-curve. Sariling pamilyang bubuhayin, diba? Pamilyang
kailangan din protektahan. So, ang kagandahan po ng Kaiser, meron po siyang 3 major financial solution. Ito po yung investment, income protection, and healthcare. Sabi nga, yung ating healthcare to provide your healthcare when you retire or when you are stop working. Someone to take care of you when you get old, di ba? O magagamit natin siya during this time na nagkasakit ka, lalo na yung mga non-pre-existing illness, yung mga sakit na bigla na lang dumating, di ba? And syempre, kung healthy ka naman, mas maganda dahil magagamit mo to hanggang sa pagtanda. And income protection, to protect your family if die too soon, life insurance protection can help to replace your income. And syempre, yung investment portion to generate continuing income for you when you retire. Letting money works for you. Okay. So sabi nga, you should consider your healthcare and insurance as priority. Why? Even if you save a few hundred pesos but have no healthcare and life insurance, it will not take you far. So, ang dami ko po nababasa ngayon sa Facebook na nagbebenta ng house and lot dahil nagkaroon ng emergency. Nagkaroon na kailangan pambayad sa ospital. Diba? So, parang nakakalungkot na bumili ka ng bahay, tapos wala kang healthcare protection, tapos nung nagkaroon ng pangailangan sa healthcare mo, ibinenta mo yung bahay mo. Di ba? Saan natitira ngayon? Di ba? So, kaya unahin po natin to as priority. When you get sick, disabled, or die suddenly, your saving won't last very long. Yan, di ba? So, getting long-term healthcare and life insurance are the best investment. Okay, so magkano? Di ba? Siguro yun na yung mga tinatanong nyo. Sige, gusto ko na nga yan. Magkano ba? So, depende po sa budget natin. Una, kaya mas maganda po kung kukuha kayo, magpa-financial check-up po kayo para sakto sa pangangailangan nyo, lalo na sa pagtanda, yung kukuhain yung plan. Okay. Pero pwede po sa age 10 to 40 years old, yung 2,647 per month or 26,470 annually. Tipid po kayo ng 2 months dahil times 10, halos times 10 lang nung monthly payment yung annual payment. O, diba? Magkano din yon? So, almost 5,400 plus. At kung kayo ay 41 to 50 years old na, 3,529 po. At 51 to 60, 4,412. Karamihan po sa kumukuha na may budget naman, lalo na't malaki ang sweldo, yung ating mga OFW, 5,882 po. Ito po ang karamihan nilang kinukuha dahil may 1.1 million po pagdating sa maturity. Diba? Ito po yung magiging maturity value niya pagdating ng at the 20th year, yung 1.1 million. So malaki-laki po yung mas maiipon. Okay. Tignan natin ang pagkakaiba ni Mr. Now and Mr. Delay. So, kumuha po siya ng Kaiser, diba? So 7 years, at the age of 22, ang naipon niya ay 6,483,800. At si Mr. Delay, kasi sabi niya sa kana, bata pa noon ako, di ba? Same amount lang naman, di ba? And same years din po. Kaya lang, nag-accumulate, late na nag-accumulate yung pera niya, kaya ang naipon lang niya ay 3,024,740. So, ang laki pala ng diferensya, di ba? Gawa ng time. Pag po ano pa natin na sa kana, diba? Sa kana yan. So, medyo malaki po yung nawawala sa atin. Yan. Okay, so, Kaiser 3-in-1, sample proposal, ayan. Para po makita natin sa eksakto sa age nyo. Diba? Hingi po kayo ng proposal sa mga taong nag-share ng video ito. Ibigay nyo po yung first name, middle name, last name, birth date, and email ad. Yun po yung mahalaga na information na kakailanganin namin para magawa namin kayo ng proposal. Yan. So, sasabihin nyo lang po doon sa nag-share ng video ito, bigyan mo ako ng proposal. Ito ang aking name, birth date, and email ad. Okay? Ayan. Our partners, ayan. So, syempre po kami po ay nasa IMG. International Marketing Group. At Total Financial Solution po ang ino-offer namin. Ayan, ang sineshare namin sa bawat Pilipino dahil may campaign po kami na magkaroon ng 30 million financially educated families by 2030. So,
Ang solution po, meron po sa healthcare, life insurance, investment sa stocks and mutual fund, real estate, non-life, and other services. Kumpleto po, di ba? Sabi nga, one-stop shop of financial services. Ayan. At syempre, kung magiging member din po kayo ng IMG, mas maganda, di ba? Kasi kung kukuha yung buong pamilya nyo ng Kaiser, meron na po kayong madi-discount doon sa, kunyari, kumuha ka na. Magkaka-discount ka sa kukuhain ng asawa mo at ng mga anak mo. Ayan. At yan, syempre meron din tayong mga online members page. Meron po tayong dashboard na makikita para sa mga benefits na ibinibigay ng IMG at meron din po dito sa mutual fund. Ayan, di ba? Meron pa tayong check-up, unlimited check-up. Ayan, di ba? Meron din po tayong mga insurance, 100,000 personal accident insurance. At syempre, yung ating Kaiser na andin dito po sa members page ng IMG. Okay. So, ready to start na po? I'm ready to assist you. Ayan. So, huwag po tayong mahiyang magtanong. Message nyo lang po kami at sa mga taong nag-share ng video ito para po ma-assist namin kayo. Diba? Kung meron pa po tayong mga karagdagang katanungan, message mo po ako sa aking Facebook, Luisa Herodias de Belen, or email at kaya ito kung bb_luisa_img@yahoo.com, or pwede nyo rin po akong ito i-text or call sa aking Globe and smartphone. Okay? Okay, so with that, thank you very much po. I hope na marami po tayong natutunan dito sa ating topic na Kaiser Long-Term Healthcare Protection. With that, thank you very much. Keep safe and God bless you po.